study. Go ahead po, Pastor. Thank you, Sister Karen. Magandang umaga po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Meron po tayong maikilamang natatalagayin po sa gabi nito, pero manalangin po muna tayo. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, kami nagpapasalamat kahit sa sandaling ito na pumimuli ang itulong sa inyong mga salita. Dalangin po namin na patuloy ka sa buhay ng bawat isa. Ikaw po yung tagatulong namin na Panginoon ay may pangunawa at ikaw din po ang magpapabunga sa mga salita mo nito. And Lord, as we come, we sit at your feet. Binubusan po namin ang aming mga puso, tatanggap. Salamat, Panginoon. Ikaw po yung patuloy po na magsalita sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang sabi ko sa salita ng Panginoon na ang kanyang salita at siya ay iisa. Kaya kahit po hindi natin nakikita, nandito po ang Panginoon sa ating kalagitnaan at siya po yung magtuturo po sa atin. Pag-uusapan po natin sa umagang ito ay ang pundasyon ng buhay ng tao. At makikilaman po siya sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Nandito na po lahat yung tatalakayin ko. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Simple lamang po siya. Sabi po niya, may dalawa po na tao na nagpatayo ng kanilang bahay. Yung isa po matalino kasi nagpatayo po siya ng kanyang bahay sa bato. Ang bato po, hindi siya very firm siya, very sturdy siya. Hindi siya nalilipat at matatag po ang maitatayo sa bato. Kaya dumating po ang nung umulan ng malakas at nagkaroon ng baha at may hangin din na malakas, ang bahay po ng matalinong tao ito ay nakatayo. Matatag. At yung isa naman po, nagpatayo po siya sa buhanginan. Ang buhangin po ay nababago, nagsishift. Malakas ang may baha, nalilipat siya ng buhangin kumpara sa bato. Kaya kung ano man, itong hangal naman na taong ito, nagpatayo siya ng bahay niya sa buhanginan. Dumating ang ulan, tag-ulan. Lakas, kaya may baha. At may hangin pang malakas. Kaya ang bahay ng hangal na ito ay nawasak. Simple lang po siya, pero inilalarawan po nito ang pamumuhay ng tao. Dalawang uri lang po. Kaya masasabi po natin na may dalawang uri ng tao, matalino at hangal. Yung matalino, katulad po ng nasaysay po natin, nagpatayo po siya ng kanyang bahay sa bato. Ang nire-represent po ng bahay ay ang ating buhay. Lahat po ng tao, ayaw man sa gusto natin, we are living our lives. Binubuo po natin ang ating buhay. Lahat po ng ginagawa natin sa buhay natin, mga pinagsasabi natin, mga desisyon po natin, nagagaling po yan sa ating pundasyon. Kung saan po natin itinayo ang buhay natin ito, yun yung ginagawa natin, pinupundang natin sa buhay natin. At sabi dyan na yung matalinong tao ay binuo niya ang kanyang buhay, pinundar niya ang kanyang buhay sa isang bato.
Sabi ko sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, na ang batong yun, sige, 1 Corinthians 3:11 na ang pundasyon ay walang iba kundi si Kristo. Ang bato na yun sa 1 Corinthians 10:4 ay walang iba kundi si Kristo. Kaya ang matalinong tao ay itinapay niya ang kanyang buhay dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay maliban sa nailagay na at ito'y walang iba kundi si Jesus Kristo. Ito po si Pablo, sabi po niya yung pinaggagawa po niya, yung pinangangaral niya, na saan pinupunta ng mga tao ng kanilang mga buhay, ay walang iba kundi si Kristo. Hindi po sa mga tao, hindi po kay Pablo, hindi po sa yaman o hindi po sa talino, bagkus po kay Kristo. Kaya si Kristo po, siya po yung bato na pinagbuuan ng isang matalinong tao ng kanyang buhay. Kay Kristo siya nagpuro ng kanyang talinong mag-posisyon sa buhay, kaya magiging maayos, magiging matibay. Paano mag-posisyon ng buhay kay Kristo? Sabi ko na basa natin kung sino ang makapakinig ng mga salitang ito at ginagawa nila, sila yung matalino. O yun pala, this word, sabi niya, tinutukoy po niya yung mga naon ng pangangaral ni Kristo. Yun po yung Christian living, kung paano pumamuhay ng isang Kristiyano, yung Beatitudes. Mapalad yung mga peacemakers, mapalad, yun po, mapalad ang merciful sa kung paano pumamuhay ng isang Kristiyano. Ito mamuhay. In short po, mamuhay na po ng pagmamahal at paninibigan sa kapwa, hindi magsasabay, hindi makapatawad. Ganun po, yung binabanggit po doon na these words, ito, ganito mamuhay sa aking karamihan. Yun po yung pangangaral ni Kristo, na sinabi na na ito, kung pinakinggan niya, itong pangangaral ko, itong mga salita ko ito, at gagawin ninyo na magiging matalino. Kayo yung matalino. At kung darating man ang bagyo, kung darating man ang ulan, o ang malakas na hangin, magiging matibay kayo. Kaya, ano po yung mga, ano po yung ulan, ano po yung hangin na malakas, ano po yung baha. Nire-represent po noon ang mga bagyo ng buhay. Kaya kung may nagsasalita na parang signal number 8, o kumusta? Kung signal number 8, parang ganun, binagyo ang buhay. May paghihirap, may kahirapan na pumating, o may testing, may mga pagsubok sa buhay. It's either na nabangkrak yung business, or it's either na matayan, it's either na nawalan ng trabaho, or sa inyo dyan, nawala yung witness, or parang bumaliktad ang witness, mga pagsubok ba na iba't ibang klase. Pero sabi dyan na ang matalinong tao, ang napakabuti na po ng Panginoon dahil kahit po nasa dito po kayo ng Diyos, nakakapalitin pa rin po kayo ng salita ng Panginoon. Kaya mapalad pa rin kayo. Baka mas mapalad pa nga kayo kaysa sa mga iba na nasa labas na ayaw makinig ng salita ng Panginoon. Kaya praise the Lord, kahit pa ganito, kahit pa ganyan, ang sitwasyon ng buhay, mapalad pa rin tayo dahil nandito si Kristo. At patuloy po ninyong binubuo ang inyong buhay sa bato o sa Kanya. Dahil po, naniniwala po ako na punong-puno po kayo ng pag-asa. Kahit nandyan po kayo, dahil po kayo nananampalataya sa Panginoon, dahil punong-puno po kayo ng pag-asa. May darating po ang sisikat po ang araw. Darating po at darating, may darating po maganda sa buhay ng bawat isa. Lalaya man o hindi, naniniwala po ako na tanggap na po ninyo na malaya na kayo. Kahit ka, there's already freedom sa loob ninyo kasi nandito na po si Kristo sa puso. Matalino po kayo. Diniklara po natin yan. Kayo po yung matalino. Kayo po yung nakaparinig at kayo po yung tumutupad. O
Kaya kahit anumang uri ng bagyo ang darating sa buhay, hindi matatag po kayo. Yun po gusto natin. Di ba? Alam po natin na mawawala yung sanity. Mawawala yung ang pag-iisip. Oo, ang gusto natin, di ba? Yun ang gusto natin, matatag pa rin tayo kahit napakarami pagsubok sa buhay. Pero hindi po natin kaya gawin yan. Ito po yung ito. Nakapagpili na sa iba ng Panginoon, gagawin at magiging matatag tayo. Ganun pala. Hindi pala natin sasabihin na magiging matatag ako. Pero hindi pala magiging matatag ako. Hindi po. May ano po siya, may process po siya. May formula. Tingin ka lang sa iba ng Panginoon, gawin at magiging matatag. Kaya kahit ano mga pagsubok ang darating sa buhay, hindi po tayo maghihinang. Yun po yung matalino. Ang pundasyon po niya ay si Kristo bilang bato. Diba pag nagpatayo ng bahay, ang isang tao, kailangan may matatag na pundasyon. Kailangan yung lupa, hindi siya putik, hindi siya buhangin. At doon, itatayo niya ang kanyang yung poste, pillars ng buhay. At doon siya magbibig kung ano man gusto niyang gawin sa buhay niya, na naaayon sa salita ng Panginoon, ganun po mabuo ang buhay para nakakaaya sa Panginoon. Siya yung maluluwalhati sa buhay natin. Kasi matatag yan. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang gusto niya para sa isa't isa. Ang mga pagsubok sa buhay, ang mga paghihirap ay may purpose. Para sabi ng salita ng Panginoon na tayo ay patatatagin. Katulad po ng pagpatatag sa steel, sa lando. Diba, paano nila pinapatatag? How do they defender yung steel? Bakal, sala sa lamig, sala sa init, sala sa lamig, sala sa init, hanggang ano siya, matibay siya. Kaya, mga kapatid, hindi po tayo mapapagtibay pag hindi po tayo nasusubo. Kaya ang mga matatalinong tao nasusubo po sila. Ang pangalawa po na builder dito kung nagpapatayo ng buhay, dalawang klase ng tao ay yung hangal. At dito po, alam na po natin yung kung paano pa ang isang maging hangal na nagpapatayo ng bahay. Dahil maliwanag na po kung paano maging matalino. At ang hangal, exactly the opposite. Kaya ang hangal, nagpatayo siya ng yung buhay niya, pinuo niya, pinatayo niya sa mga bagay na katulad ng buhangin na hindi siya stable. Nagbabago siya, nag-shift siya. Inililipat siya ng tubig. Kung may baha, nalilipat. Kaya yung buhay na hindi doon sa buhangin na hindi ba. Nawawalan ng isip, nawawalan ng pag-asa, walang kapayapaan, walang kaalakan, walang direksyon. Wasak na buhay dahil tinayo sa buhangin. Ang buhangin, nire-represent po niya ang mga bagay dito sa lupa na nagbabago. Halimbawa, kailangan. Ngayon, ang yaman-yaman ko. Kinabukasan, nakakatulog ko kung nakaka, kung bababa yung kung bagsak ng stock exchange. Halimbawa, ang isang politician, napaka-powerful niya, napaka-makapangyarihan siya, o pag nakutita, wala. Ganun, di ba? Kung mga ganun, mga bagay na nagbabago, ang lakas natin, batal na tayo. Pero pag tumatanda, nawawala. Ayaw man ang gusto, nawawala yan. Ang kagandahan na ipinagayabang ng mga maganda, nawawala. Kaya kung doon itinatayo ng tao ang buhay niya, hindi po siya magiging matatag kung darating po ang pagsubok ng buhay. Yung po yung dalawang klaseng tao, ang matalino at ang hangal. Dalawang klase ng pundasyon, ang bato at ang buhangin. O si Jesus o ang mga bagay-bagay sa mundo ito na kinakapitan ng tao. Kaya kita po natin dito sa passage po na ito na
kawawa ang hangad na nagpapatay ng kanyang buhay, na binubuo ang kanyang buhay sa mga bagay-bagay dito sa mundo na nagbabago. Walang kasiguraduhan, walang security, walang assurance. Pero ako, umagalak tayo sa umaga dito dahil tayo lahat dito. Naniwala po ako na tayo yung mga pumili ng maging matalino na makinig, makapakinig at ipamuhay ang salita ng Panginoon. Hindi, sabi ni Jesus, kung sino ang makikinig ng mga salita ito at sasagawa sila ng mga talino. Siguro tanong natin, paano ba natin mapapakinggan ng Panginoon? Paano natin siya mapapakinggan? Hindi, wala naman siya mabuti nung kapanahonan nila, sabi niya, nangangarap siya. Kaya sabi niya, these words, kasi sinasabi niya, kasalukuyan. Noong nakaupo na siya doon. Pero ngayon wala siya dito. At ang mundong ito ay punong-puno ng kasalanan. Punong-puno ng karahasan. Parang walang Diyos. Nakamute ka pa, sir. Inaabot ko ng Panginoon ang tao sa napakarami kong paraan. Ang iba sa telebisyon, ang iba sa mga kaibigan. At ito, kung paano po kayo inabot ng magandang balita, siya po ang papurihan. Kung paano po ang Bible study na ginagawa po natin once a week or baka may iba pa na nagpa-Bible study dyan, kamay po yan ng Panginoon. Para po tayo makapakinig sa Kanya. Pero ang pagka-rinig po ng Kanyang mga salita ay kailangan din po na mapasapit po tayo sa Kanyang kaharian. Kasi kung malayo tayo sa pamamahay ng Diyos o sa household niya, sabi ko sa Ephesians na the church is His household. Kaya may pamamahay pala ang Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 19, household, pamamahay. Paano gusto ba natin mapakinggan ang tinig niya? Dahil, so it's Ephesians chapter 2 verse 19. Sabi ko doon na ang iglesia ay siyang pamamahay ng Diyos. God's household. The church is God's household. Kaya kayong mga Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Pamilya ng Diyos. Household ng Panginoon. Pamamahay ng Panginoon. Paano po? Para po tayo kung wala tayo sa pamamahay, paano natin mapapakinggan yung pinagsasabi ng pinuno ang pamamahay na yan? Si Jesus ang ulo ng iglesia, si Jesus ang ulo ng pamamahay ng kanyang pamilya. At kailangan natin mapasakot doon, kailangan natin pumasok doon para tayo makapakinig. Kaya sabi sa John 1:12 na ang lahat ng tatanggap kay Kristo ay binibigyan ng karapatan na maging anak niya. Kasakop sa pamilya, kasakop sa household. John chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yeah. Lahat tayo, hindi po tayo anak ng Diyos noon. Pero sabi ko dyan, nabibigyan ng karapatan ang sino mang makapakinig at manampalataya sa Kanya. At mapasakop sa Kanyang pamamahay upang doon sa Kanyang pamamahay atin siyang mapapakinggan. Doon sa Kanyang pamamahay, pwede po tayong magbasa, makinig ng Kanyang mga salita. Pwede tayong manalangin, pwede tayong magpuri, at doon siya ay kumakausap sa atin. That's the only way po na makapangusap ang Panginoon sa atin kung tayo po ay nakakapakinig sa Kanya.
nabuksan ang ating mga mata, nabuksan ang ating mga pandinig. Pero kung wala po tayo sa kanyang kaharian, nasa kaharian po tayo ng mundo, paano po tayo makakakinig? Regardless, ang Panginoon po, lumabas po siya, pumunta po sa lupa, at dito po sa mundong makasalanan po na ito, ipinaaabot po niya ang magandang balita. Kaya libre po siya sa lahat ng tao. Hindi aalok po ito na magpasali. At kung sino man ang tatanggap, sila yung makakapasali sa kanyang kaharian, sa kanyang pamamahay. At doon tuturuan tayo. Doon kakausapin tayo ng Panginoon. Yun yung pakinggan natin at ating gawin upang tayo'y maging matalino at maging matatag sa buhay na ito. Para hindi lamang tayo ilusyon. Parang napakatatag natin tapos biglang may pagsulong sa buhay o bagsak tayo. Pero yun po, yun po ang sekreto ng matatag na pamumuhay. Matatag na pagharap sa napaka-challenging na buhay sa mundo ito. Katulad po ninyo dyan. Marami pong challenges, lahat po tayo dito. Iba sa inyo, iba sa amin. Pero ito po yung sigurado po na pag tayo po ay matalino, pag tayo po ay sumusunod, at tayo po ay nakakapakinig at sumusunod, gagawin po na tayong matatag. It's not to our own credit kasi hindi po natin kaya. Pero dahil po sa ating pagsunod, ang bunga po nun ay katatagan sa buhay. Inuulit ko po. Kasi hindi naman po alam kung ano po yung sitwasyon dyan. Nakakalabas man o hindi. Kung tayo po itong tao na bumuo ng ating buhay kay Kristo, magiging matatag pa rin po tayo. Katulad po sa inyo dyan, invest po na nagbubukmok, nagpapagamit na lang kayo sa Panginoon, nagbabalikan na lang ng magandang balita, ipinapanagamin na nangangailangan ng panalangin, nangingibihan, puno-puno ng buhay na. Yun ang matatag na buhay. Hindi yung depressed, hindi yung stress, yung naghatid ng bumagsak, magiging malakas. Amen? At yun po ang formula. Yun po ang sikreto. Kaya po ba natin yun? Kaya pong gawin. Amin po magtaas ng kamay. Ang mga gustong maging matatag, gustong maging mga matalino sa buhay. Amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Dito po magtatapos ang araw natin at tayo po ay mananahin. Nawa po ay madadagdagan ang mga matatatag na mga kabatihan sa inyo. Let's pray. Salamat Panginoon sa inyo mga salitang na pag-alaman natin sa gabi ito. Muli nagpapalakas ang buhay namin at muli nagpatuloy nakakapit sa inyo mga salita. Totoo po na napakabuti. At hindi po kami pabayaan na babagsak sa buhay dahil ikaw po yung nagpapalakas. Design po namin na maging masunurin sa inyong mga salita. Napakinggan namin po ay strive po namin gawin. Kaya tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon sa mga puso po na nanais na masunod, na nanais po na maging masunurin sa inyo, ikaw po yung magbigay ng kalakasan. Naniniwala po kami dahil ito po yung nakasan namin sa labi ito. At ikaw po ay hindi nagsisinungaling. You are God. And you are God. And you are God. Salamat po kami. Salamat sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name. Amen. Balik po sa Praise the Lord. Palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Lalo kung na malinaw na malinaw.